Ayon sa oncologist ni Sharon, 2-chlorodeoxydenosine daw ang tawag sa gamot na gagamitin sa treatment nito. Bago at mas epektibong paraan daw iyon sa paggamot sa sakit na hairy cell leukemia. Ipinaschedule kaagad ni Mavi ang treatment nito. 1 linggong sasailalim ito sa treatment ng nasabing gamot. Nakapagtatakang pagkatapos ng pag-uusap nilang tatlo ni na Oliver, ay naging sunod-sunuran ito sa mga ipinagagawa ng doktor. Nang sabihin niyang dumuon muna ito sa bahay nila kahit 1 linggo lang pagkatapos ng treatment, ay pumayag din ito. Gusto lang naman niyang makatiyak na walang magiging masamang side effect dito ang treatment. Gusto niyang mabigyan ito ng pinakamabuting lunas at pag-aalaga. Sa mga hindi rin na kondisyon ni Sharon ay wala siyang sinang-ayunan. Pumayag lang siya na ilipat nito sa kanyang ownership ng bahay at lupa nito, ngunit ang totoo ay wala siyang balak na talagang kunin iyon. Lalong wala siyang balak na pumayag sa gusto nitong pakasal sila ni Oliver. She found the idea ridiculous. Siguro, nagtataka ka kung bakit pumayag akong tustusan mo ang treatment ko, samantalang ang mga inalok ng tulong at pera sa akin ni Oliver ay tinanggihan ko. To think na boyfriend ko naman siya dati. Sabi sa kanya ni Sharon nang madala na niya ito sa bahay nila. Kaaalis lang noon ni Oliver. Sinundo sila nito sa ospital. Ito na rin ang nagmaneho ng kotse niya. Hindi ko na ipinagtaka yon. Ayaw mo lang siguro may masabi sa iyo ang pamilya niya. Hindi yun ang dahilan, Avi. Ano pala? Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya. Bakit naman? Because I don't really love him. Diyan naman ako hindi naniniwala. I mean, I love him as a person. As a friend too. But I don't see him as someone I can spend the rest of my life with. Tinitingnan niya ang ekspresyon sa mukha nito habang sinasabi iyon. Mukha namang sinsero ang anyo nito. Naramdaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo siya naging boyfriend? Dahil akala ko talaga mahal ko siya. But after a while, I realized I don't really love him. Yun ang talagang dahilan kung bakit siyang pinipilit kong maging sperm donor mo. Yun din ang dahilan kung bakit gusto kong magpakasal kayo. Ilang sandaling pinag-isipan niya ang sinabi nito. Nagsasabi nga ba ito ng totoo? O baka naman nagsasakripisyo na naman ito para sa kanila ni Oliver dahil nagkaanak sila? I'm sorry, Avi. Naisip ko lang naman na dahil may anak na kayo, baka sakaling magawa mo na siyang mahalin. Naaawa kasi ako sa kanya. Yung una niyang girlfriend ipinagpalit siya sa iba. Yung sumunod naman, may napagselosan lang ang nakipag-break na sa kanya. Tapos ako, hindi ko naman pala siya talagang mahal. Hindi niya deserve na lagi na lang siyang iniiwan ng babae. Mabuti siyang tao. Napakabait niya. Napaka-thoughtful. Naisip ko nga dati na magpatuloy na lang sa relasyon namin kahit hindi ko siya talagang mahal. Pero napaka-unfair naman nun sa kanya. Kaya nakipag-break na ako. Maang na napatingin siya rito. Break na kayo? Oo, at nagpapasalamat ako na nilakasan ko ang loob kong gawin yon. Pero sa kabila nun, nagpumilit pa rin siyang tulungan ako kahit daw bilang isang kaibigan na lang. Kaya Avi, alang-alang man lang sa anak ninyo. Pag-aralan mo sana siyang mahalin. Napailing siya. Hayaan na lang natin siya sa gusto niyo, Sharon. Hayaan na lang natin humanap siya ng babaeng talagang mamahalin niya. Pero kung magiging ikaw ang babaeng yon, mas mapapanatag ang loob ko. Alam kong liligaya siya sa'yo. Kabisado na ninyo ang ugali ng isa't isa at kilalang-kilala mo na siya at ganoon din siya sa'yo. Nagtatakang napamata siya rito. Tumawa naman ito. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Naikwento lang sa akin ni Oliver na sabay kayong lumaki sa matatag. Huwag kang magalit sa kanya kung naikwento man niya sa akin. Naiintindihan kong ako ang inaalala mo kaya hindi ka nagkwento sa akin ng tungkol doon. Pero tulad nga ng sinabi ko, wala kang dapat alalahanin. Kumusta na si Sharon? Usisa ni Oliver kay Mavi kinabukasan nang pumasyal ito roon. Nadatnan siya nitong nagkakabit na mga binili niyang orchid sa driftwood na ipinalagay niya sa katiwala sa hardin. Namimiss niya ang pag-aalaga sa hardin tulad ng ginagawa niya noong nasa Canada pa siya. Namimiss niya lalo ang anak niya sa mga pagkakataong wala siyang ginagawa kaya naisipan niya ang hobby na yon. Mukhang maganda naman ang effect sa kanya ng treatment. Magana na siyang kumain at maayos siyang nakatulog kagabi. Nagnanap siya ngayon. Kung gusto mo, hintayin mo na lang siya sa sala. Magigising na yon. Ayaw mo ba ako makakwentuhan? Kibit-balikat ang isinagot niya rito. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa. Pagkaraan ng ilang saglit, ay bigla na lang kinuha nito sa kamay niya ang orchid na hawak niya at iniharap siya sa sarili nito. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Ano bang ikinatatakot mo sa akin, Mavi? Hindi ako natatakot sa iyo. Umatras siya ngunit sumunod lang ito. Naging mas malapit pa ang distansya nito sa kanya. Gusto mo bang patunayan yan sa akin? Kumunot ang noo niya.
Ano ba ang nangyayari dito at nagkakaganito ito? Wala akong dapat patunayan sa iyo, Oliver. Ibalik mo sa akin ang orchid na yan. Inaabala mong ginagawa ko. Hindi ko natatanda ang ganito ang pakikitungo mo sa akin nang gawin natin si Mark. May bahid ng mali siya at medyo pauyam na wika nito. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit mo sinasabi sa akin to? I missed you, Mavi. Pagkasabi niyon ay bigla na lang siyang hinaklit nito at ginawaran na mapanuksong halik ang mga labi niya. She was trembling despite herself. Niyanig ng halik nito ang mga depensang nakapalibot sa sarili niya. Hindi kaagad siya nakapag-react. At nang mapansin nitong hindi siya nanlalaban, ay muli na naman itong kinamkam ang mga labi niya. Mas mapusok na ang halik nito. Nanlambot ang mga tuhod niya. It had been a while since she felt those kisses. Mga halik na pinipilit niyang kalimutan. At nagpipilit namang magpaalala sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip. Ibinaon na niya ang mga sensasyong iyon sa lugar na kahit siya ay hindi magtatangkang magbukas niyon. Ngunit sa isang kilos lang nito ay parang himalang nagibabaw na naman at nagparamdam. Abot-abot ang hingal nila nang pawalan siya ni Oliver. Don't you miss that too? Mayroon na namang mapanuksong ngiti na nakapamilaylay sa sulok ng mga labi nito nang sabihin iyon. Iniwan na niya ang ginagawa at mabilis na pumasok siya sa loob. Iyon lang ang naisip niyang tamang gawin ng mga sandaling yon, ang tumakas. Humihingal pa rin siya na magtuloy sa kanyang silid. Daig pa niya ang hinahabol ng demonyo. Hindi niya inaasahang gagawin iyon sa kanya ni Oliver. At hindi rin niya inaasahang magtatraidor ang kanyang sarili. Diyos ko, ano po bang gagawin ko? Nang sumunod na araw ay naroon na naman si Oliver. Hindi kaagad niya namalayan ang pagdating nito. Naroon siya sa terrace at nakaupo sa garden set. Nang mga sandaling yon ay tinitingnan niya sa laptop ang mga bagong pictures ng anak niya na ipinadala ng mami niya sa pamamagitan ng email. Nagulat na lang siya nang may mga kamay na humawak sa magkabilang gilid ng kanyang leeg. Napakislot siya at napapihit bigla. Nang makita niyang si Oliver yon, ay mabilis na naisara niya ang kanyang laptop. Tumawa ito nang mapanudyo. Too late for that, Mavi. Nakita ko na ang ayaw mong ipakita sa akin. Nakita ko na ang latest pictures ng anak natin. Hindi pa rin inaalis nito ang mga kamay sa kanyang leeg, bagaman hindi naman pinipigilan nito iyon. Nakalalamang na dumadama iyon kaysa pumipigil at nakikiliti siya sa ginagawa nito. Tatayo sana siya upang maalis ang mga kamay nito sa leeg niya, ngunit mabilis na napigilan nito ang kanyang mga balikat. Bago pa siya makakilos uli, ay tinamnan nito ng wet kisses ang gilid ng leeg niya. Nang makawala siya rito ay galit at nanginginig na hinarap niya ito. Bakit mo ginagawa sa akin to, Oliver? Ano bang malaking kasalanan na nagawa ko sa iyo? You aren't supposed to behave like this. Katatapos lang ng breakup niyo ni Sharon. Mahalin na magpakita ka sa akin ng ganyang actions. Ano bang mas mahalin, Mavi? Anitong lumapit lang sa kanya. Napaatras siya sa ginawa nito, ngunit nasukol siya ng likod ng silya. Nahawakan kaagad nito ang magkabilang braso niya at sa mabilis na kilos ay napadikit ang katawan nito sa katawan niya. Ang ginawa ko ngayon o ang ginawa natin noon? Naging pabulong na ang sumunod na sinabi nito. And I can feel kung hindi ka lang magpapaka-ipokrita sa sarili mo na gusto mo rin ang ginagawa ko sa'yo. Bitawan mo ko! Aniya sa nangangalit ng mga ngipin. Kapag nalabasan silang ganoon ni Sharon, ay baka kung ano ang isipin nito. Ano bang ipinag-aalala mo? Kahit naman may mangyari uli sa atin ngayon, may basbas na yun ni Sharon. Ang gusto pa nga niya magpakasal tayo. But I won't marry a scheming bitch like you. Inapuhap na nito ang mga labi niya. Nang magpumigla siya ay lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Sinibasib siya nito ng halik, ngunit ilang saglit lang at nagbago ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Naging masuyo na iyon, naging maingat. Sinabayan nito ang ginagawang paghalik ng nakikiliting haplos ng kamay nito sa sensitibong bahagi ng kanyang likod. Muling nanlambot ang kanyang mga tuhod. Muli na naman siyang natalo ng panrarahuyo nito. Wala siyang nagawa, kundi ang tahimik na umiyak habang nilalasap ang matatamis na halik nito. Nang magsawa ito sa paghalik ay pinunasan ng daliri nito ang mga luha niya. Nilaro ng hintuturo nito ang gilid ng mga labi niya na natitiyak niyang medyo namaga sa pagpapasasa nito. Don't fight it, Mavi. Bakit mo lalabanan ng isang bagay na pareho nating gusto? Just enjoy it while it lasts. Pinisil nito ang pisngi niya bago siya pinakawalan. Pabiling-biling si Mavi sa kanyang kama. Hindi maalis sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Oliver. Parang sini iyon na malinaw na nagpabalik-balik sa isip niya. I don't love him. I don't like what he did to me. I don't even like that brute.
Paulit-ulit din niyang sinasabi ang mga salitang yon na para bang maiimpluwensyahan niyon ang dinaramdam niya. Ayaw niyang pangalanan ang dahilan kung bakit asiwa siya kapag nasa malapit lang si Oliver. Ayaw niyang isipin kung ano ang tawag sa kakaibang longing na mapabilanggo sa mga bisig at halik nito. Labag sa loob niyang gawin nito sa kanya ang mga ginawa nito noong magdamag siyang nagpaingking dito upang magkaroon siya ng anak. Iyon ang sabi ng isip niya. Kabaliktaran naman iyon ang reaksyon ng damdamin at katawan niya. Kailangan na niyang bumalik sa Canada upang manauli ang katiwasayan ng isip niya. Pero paano niya gagawin yon habang may commitment pa siya kay Sharon? 1 buwan ang dapat na palipasin upang matiyak na kumpleto na ang kagalingan nito. Umaga kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Sharon ay may sinabi ito sa kanya. Nagsumbong sa akin si Oliver kahapon. May bahid ng panunudyo ang ngiti na sabi nito. Anong sumbong? Iniiwasan mo raw siya. Sharon, hindi mo kasi alam kung… Avi, inilalapit na ni Oliver ang sarili niya sa'yo. Alam kong pareho kayong laging bigo sa mga love life ninyo. Ito na ang pagkakataon. Siguro talagang pinagtagpo ang destiny ninyo para finally ay lumigaya naman kayo. Ikaw ang mahal niya, Sharon. Isinuko na niya ang pagmamahal na yon dahil nga hindi ko siya talaga mahal. Natanggap na niya yon, kaya nga inilalapit na niya ang sarili niya sa'yo. For the sake of your son and your happiness, give him the chance. Please, Avi. Napailing siya. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Ani yang nag-init bigla ang sulok ng mga mata. But I do. Kung kayo ang magkakatuluyan ni Oliver, malulubos na ang kaligayahan ko sa success ng treatment ko. Hindi na rin ako magigilty kung bibigyan ko naman ng pagkakataon ng puso ko na mapalapit sa taong talagang mahal ko. Nagulat siya sa inihayag nito. You mean, may mahal ka ng iba? Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kaya nga nalaman kong hindi ko talaga mahal si Oliver dahil sa taong yon. Medyo na-excite na siya. Nakalimutan niya ang nagbabantang luha niya. Sino siya? Secret muna. Tumawa ito ng tumawa na parang kinikiliti. In love nga yata ang kaibigan niya. Ang daya po niyan. Tumigil ito sa pagtawa. Back to Oliver. Siguro naman, hindi ka mahihirapang mahalin siya. May pinagsamahan din naman kayo. At ang friendship ay magandang foundation ng romantic love. Pwede mo bang buksan ang sarili mo sa kanya? Malungkot nang umiti siya. Mas mabuti siguro na hintayin muna nating lumipas pa ang ilang panahon. Saka mo nalang uli hilingin sa akin yan. Sabi na lang niya. Ang totoo, sa pakikitungo ngayon ni Oliver sa kanya, ay imposibleng pumayag siya sa sinasabi ni Sharon. At kailan pa yun? Kapag nakabalik ka na sa ibang bansa at hindi na kayo nagkita pa? Sharon, if Oliver and myself are meant to be, our destiny will find a way. Nang muling dumalaw roon si Oliver, ay napaghandaan na ni Mabi. Hindi siya lumabas ng kanyang silid. Lumabas lang siya ron nang makita niyang umalis na ang kotse nito. Subalit bumalik uli si Oliver, kaya naabutan na siya nito. Mabilis na nag-isip siya ng alibay upang hindi niya ito mapakiharapan, ngunit napigil siya nang sinabi nito. I was a complete brute the last time. I admit, I was way out of line. Will you forgive me, Mavi? Parang sincero ang pagsisisi nito. May dala pang bouquet ng 1 dosenang white roses para sa kanya. Naantig naman ang kalooban niya kaya pinakihirapan niya ito. Pwede ba kitang ma-invite for an early dinner ngayon? Mabilis ang naging sagot niya. Hindi siguro. Kahit naman parang sincero ito sa paghingi ng apology sa kanya, hindi pa rin buo ang tiwala niya na hindi na siya iseseduce nito. Ipokrita siya kung sasabihin niyang ayaw niya sa halik, haplos at yakap nito. Ngunit kinasusuklaman niya ang mga yon kung ang motibo nito ay para bastusin at kutyain lang siya. Bakit naman? I still don't trust you. Humugot ito ng hininga sa sagot niya. Nasira na ba talagang tiwala mo sa akin? Hindi ko naman siguro kasalanan kung ganun nga. I already asked for an apology. Sapat bang dahilan yun para pagtiwalaan kita? You used to trust me completely. Tila may pagdaramdam na tura nito. That was ages ago, nung hindi ka pa nagbabago, nung kaibigan pa kita. But I'm still your friend. Hindi ko na yata mahalata ngayon. Believe me, I still am. Giit pa rin ito. Salamat naman pala kung ganon. So, pumapayag ka nang sumama sa akin na mag-dinner? I'm sorry, Oliver. Humugot uli nito ng hininga. Paano kaya kita mapapapayag? Siguro kapag kasama rin natin si Sharon. Ano kayang dahilan at nagpipilit ang lalaking ito? Kung umasta ito, para bang napaka-importante rito na mapapayag siya.
Pero hindi pa siya pwedeng magpagod at magpuyat katatapos lang ng treatment niya. Then you have my answer. Nagbaling ito ng tingin. How can I win your trust again? Time. Bumalik ang tingin nito sa kanya. Time? You heard me. Panahon lang ang makakapagpabalik ng tiwala ko sa'yo. But I don't have much time. Bakit naman? Dahil baka bago matapos ang isang buwan, lumipat ka ng pabalik sa kung saang lupalop na pinag-iwanan mo sa anak natin. Tama ka. Aalis nga ako, kaya hindi mo na dapat pinoproblema kung mabalik man o hindi ang tiwala ko sa'yo. Sooner or later ay hindi na tayo magkikita pa. Hindi ko papayagang mangyari yun. Defiant ang hitsura nito nang sabihin iyon. Oliver, ano bang ipinagkakaganyan mo? Dati naman na tayong walang pakialaman ah. Maano naman kung hindi na tayo magkita? Paano mabubuo ang relasyon natin kung hindi tayo magkikita? Napaawang ang bibig niya. Hindi niya napigilang matawa pagkatapos. You mean, sineryoso mo ang kahilingan ni Sharon na magpakasal tayo? Kumunot ang noon nito, halatang na-offend. Ano naman ang nakakatawa ron? Last week lang ay si Sharon ang girlfriend mo at siyang mahal mo. Ang sabi mo pa nga sa akin, I won't marry a scheming bitch like you. Mabigat na akusasyon yun, Oliver. Kaya hindi mo ako mapapapaniwala na gusto mo magkaroon ng relasyon sa akin dahil nauutusan bang damdamin ng tao sa loob lang ng ilang araw? Tila napupunding tumayo ito at lumapit ng husto sa kanya. Yumukod ito hanggang sa magpantay ang kanilang mga muka. Kahit sa loob lang ng ilang oras, kung gugustuhin lang, mababago ng tao ang kanyang damdamin. Mahina ngunit madiin ang pagkakabigkas nito ng mga salita. And you, of all people, should know that. Walang paalam na basta na lang ito umalis pagkasabi niyon.